Kanya hindi po pwedeng pakialaman yung ginawa ninyong paninindigan na hindi muna magpadala ng ayuda. Kayo yung totoong nagbibigay ng ayuda sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga tinutulungan dito sa Pilipinas. At yung tunay na ayuda na yan ay galing sa inyong sariling dugot pawis. Pribadong pera po yan, kaya hindi kayo pwedeng pakialaman, hindi kayo pwedeng pangunahan, at hindi kayo pwedeng diktahan ng kahit na sino sa gobyerno kung kailan kayo dapat magpadala, kung kailan kayo dapat hindi magpadala. Ang atin pong pinag-uusapan dito, yung ating pong nasa title, pakimute na lang pakimute. Ang ating title ay yung remittance boycott ng OFW o yung Overseas Filipino Workers at Filipino Migrants. Alam mo ninyo, ito ay naging reaksyon ng maraming Filipino migrants at overseas Filipino workers dahil nga doon sa hindi pagbibigay ng due process, pinagkait yung due process, yung kanyang karapatan kay Pangulong Duterte. Nakita naman natin kung paano siya ibinigay na tila parang alay o handog sa mga naglalaway na banyaga. At yun nga ay kapansin-pansin na papag-usapan din dito sa Pilipinas yung ating pong soberanya tila inapakan o tinapakang sadya ng isang institusyon. Hindi man po bansa ito ito isang institusyon lamang, yung ICC, yung International Criminal Court. Alam po ninyo, pagdating sa usaping sovereignty o soberanya, hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan pagdating sa usaping soberanya. Pati po yung kanyang mga citizens, yung kanyang pinamumunuan, yung kanyang pinaglilingkuran. At pag sinasabing soberanya, hindi lamang po internal sovereignty, but includes external sovereignty. Yung external sovereignty, ibig lang pong sabihin yan, ay meron po tayong karapatang pamunuan. Hindi lamang ang ating teritoryo, kundi pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. In this case that we're discussing now, ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam, laban sa panghihimasok ng isang foreign jurisdiction, ng isang banyaga, maging bansa man yan, institusyon o korte. Kagaya ng pakikialam ng International Criminal Court. Kagaya ng pagtapak ng isang institusyon o yung ICC sa soberanya ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipino, sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan. Kaya naman, nakita ito ng mga ating kababayan sa labas ng bansa, yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating Filipino migrants. Ano ang kanilang naging tugon? Ito nga yung kanilang paglalabas ng kanilang saloobin na remittance boycott ng mga overseas Filipino workers, remittance boycott ng mga Filipino migrants. Kaya po naka-highlight or emphasize o with emphasis yung boycott sapagkat play of words lang naman po ito Sa katotohanan, yung pera po, yung sahod, yung kinikita ng ating mga Filipino migrants, yung kayo, yung mga overseas Filipino workers, pera nyo po yan Pribado po yan, pribadong empleyo kayo. Walang pwedeng sino man ang pwedeng magdikta sa inyo kung paano ninyo gastusin, kung paano ninyo gamitin, kung saan ninyo gagastusin, kung kailan kayo gagamit ng inyong pera. Wala po. Karapatan ninyong mag-remit o hindi mag-remit. In short, kaya po natin pinag-uusapan dahil napakaraming reaction na bakit daw magbo-boycott ang overseas Filipino workers. Pera po nyo yun Kahit yung pinagkitaan ninyo sa loob ng hindi ko alam kung paano ang sistema ng pasahod sa ibang bansa. Pero pera po nyo yan. Kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, wala pong pwedeng makialam sa inyo. Karapatan po nyo yun. Kaya nga po kayo nagpakalayo-layo dito sa Pilipinas. Iniwan ang inyong pamilya, nagsasakripisyo sa isang bansang hindi naman ninyo lupang sinilangan para lang kumita ng marangal. Para lang meron kayong pera na maipadala at pantustos sa pangangailangan ng inyong pamilya. Ngayon, kung ang desisyon ninyo ay hindi magpadala o hindi mag-remit ng 1 araw, 2 araw, 5 araw, 1 linggo, karapatan po nyo yun. Hindi kayo pwedeng obligahin nino man, kahit ng gobyerno ng Pilipinas, pera nyo po yun Kung gusto nyong ubusin, halimbawa yung ating mga kababayan sa Japan, kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, yung inyong kinita sa hanap buhay, sa trabaho dyan sa Japan, karapatan po nyo yun.
wala pong pwedeng makialam sa inyo kahit pamilya ninyo sapagkat kayo yung breadwinner eh. Yun po yung ating punto rito na hindi pwedeng saklawin, ni naman, not even the government, yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants kung paano ninyo gamitin ang inyong pribadong pananalapi, ang inyong pribadong pera, yung inyong pinaghirapan sa inyong pribadong empleyo. Kanya hindi po pwedeng pakialaman yung ginawa ninyong paninindigan na hindi muna magpadala ng ayuda. Kayo yung totoong nagbibigay ng ayuda eh. Sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga tinutulungan dito sa Pilipinas. At yung tunay na ayuda na yan ay galing sa inyong sariling dugot pawis. Pribadong pera po yan, kaya hindi kayo pwedeng pakialaman, hindi kayo pwedeng pangunahan, at hindi kayo pwedeng diktahan ng kahit na sino sa gobyerno kung kinakailan kayo dapat magpadala, kung kailan kayo dapat hindi magpadala, o kung kailangan dapat hindi ninyo ituloy yung inyong uri ng pagsasalita, pagpapadama ng inyong hindi pagsang-ayon sa ginawang pag-aresto at paghahandog kay Tatay Digong diyan sa banyagang korte, sa banyagang mahistrado, sa banyagang taga-usig. Karapatan po niyo yan, private money po yan eh. Kahit saan mo tingnan, private money po yan. At yung sinasabing zero remittance or boycott sa remittance ng OFW, play of words lang po yun eh. Hindi naman po kayo araw-araw nagpapadala. Kung gusto niyo yung ipunin yung pera ninyo at isang beses, isang buwan lang magpadala, ganun din po ang suma nun, ganun din po ang epekto nun. Eto lang, masyadong nagre-react lang kung sino-sino sa gobyerno na pinapaalalahanan na kung sino man daw ang nagpapayo sa inyo, hindi po kinakailangang payuhan ng mga overseas Filipino workers. May sarili pong pag-iisip ang mga yan. May sarili pong talino yung mga yan. Hindi po kayang diktahan ng kahit na sino ang ating mga kababayan sa nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Nagdesisyon nga po sila eh. Tumindig nga po sila eh sa sarili nilang mga paa. Kahit mahirap, iniwanan ang pamilya. Nagpakalayo-layo para lang po magkaroon ng trabaho. Marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan. Nang sa ganun, yung may papakain po nila, yung pagkain ilalapag nila sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya ay hindi nanggaling sa pagnanakaw, hindi nanggaling sa pondo ng gobyerno. Yan ang malaking katotohanan dyan. Kaya wag natin silang diktahan kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pinaghirapan. Kung gusto nilang magpadala o magkaroon ng remittance para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, o kung sino man pong tinutulungan dito sa Pilipinas, kanila pong desisyon yun. Kanila po iyon, wag nating pakialaman. Wag natin silang pangunahan, wag natin silang husgahan, at wag naman natin silang masyadong minosin. May sariling pag-iisip po yung ating mga overseas Filipino workers. Patunay po niyan, 38.5 billion US dollars ang halaga ng kanilang remittance o contribution sa ating ekonomiya, sa ating nation building last year. Napakalaking pera po yun. Ngayon, kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan po nyo yun. Karapatan po nyo yun. At yan ay dapat kilalanin, respetuin ng bawat Pilipino. Yan ay dapat kilalanin, respetuin at isabuhay ng bawat empleyado ng gobyerno. Kasi yung pera ninyo ay pribado. Hindi po galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yan, pinaghihirapan niyo po yan. Kada patak, kada butil ng inyong pawis. Sinasabi nga natin kanina, dugot pawis po ang puhunan ninyo eh. Iniwanan nga po ninyo inyong mga mahal sa buhay. Marami sa inyo. May mga napakabatang mga anak, pero kinakailangan nyo kumita ng marangal at magkaroon ng trabaho. At ngayon kumikita po kayo, I'm just encouraging you na itong uri ng inyong pagpapahayag, ang sinasabi ko lang uri ito, walang pwedeng makialam sa pera ninyo eh. Tiningnan ko po mabuti ito eh. Pera niyo po yan. Pinaghirapan niyo po yan. San man po kayong panig ng mundo. Wala po kayong hiningi sa gobyerno. Yan po'y pinaghirapan ninyo. At kung ayaw niyo muna magpadala ng isang araw, 2 araw, 3 araw, wala po akong nakikitang pagkakamali roon. Sapagkat karapatan niyo po yun. Pera niyo po iyan. Kung paano niyo gastusin ang pera ninyo, wala pong pwedeng makialam. Dahil wala naman po kayong katulong dyan eh.
pagdating sa kung paano kayo kumita sa inyong araw-araw na sakripisyo at pagtatrabaho. Yung ating mga nagtatrabaho, nag-aaruga sa anak ng kanilang mga employer, na mahirap po iyon. Sapagkat karamihan po sa inyo may mga anak dito sa Pilipinas. Hindi nga ho ninyo maasikaso yung sarili ninyong anak eh. And yet, pagpunta nyo sa ibang bansa, you take care of the children or children's of yung mga anak ng inyong mga employer. Mahirap po yun. Kaya ngayon naman, na kayo kumikita na ng marangal, hindi po ito pera ng gobyerno, ito po pera ng pribado, pera nyo po ito, you're free to do whatever you want with your own money. Pera nyo po yan, pinaghirapan nyo po yan, karapatan po ninyo kung paano ninyo gastusin, karapatan po ninyo kung kailan kayo magpapadala o hindi magpapadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At ganun din nga, napag-usapan din natin kanina, yung tungkol nga po sa soberanya, mainit din po kasi pinag-uusapan hanggang sa ngayon dito sa Pilipinas yung soberanya. Kitang-kita naman ho kung paano unconstitutionally and he was deprived of his rights, pati yung due process, kung paano inihandog si Pangulong Duterte sa isang banyagang korte. Agad-agad, inilipad, inilabas, against his will, labag sa kanyang kalooban. At wala po niyang consent, siya'y inilabas ng Pilipinas, hindi binigyan ng due process at ibinigay sa isang banyagang korte, sa harap ng mga banyagang hukom at sa harap ng isang banyagang taga-usig. Nasaan ang ating soberanya? Hinayaan ba natin makailan? Hindi nga po bansa hindi nga po republika, kaya ng Republika ng Pilipinas Isang institusyon lang, isang international criminal court kung tawagin, tinapakan ng ating soberanya. Pag sinabi pong soberanya, yung ating internal and external sovereignty. Yung external sovereignty, ito po yung ating kalayaan yung ating karapatan at kalayaan na hindi tayo magpapasailalim sa isang foreign authority, sa isang banyaga. Bakit natin hinayaan ng ICC? Bukas po lahat ng korte natin. Paulit-ulit kong pinapaalala sa inyo. Kasi laging lumalabas yung pinang soberanya, yung sovereignty. Hindi po tayo dapat pakialaman. Hindi dapat tayo saklawin ng isang international body. Kahit na tawagin yung pag-International Criminal Court. Bakit? Bukas ang local courts Hindi pwedeng pumasok ang banyaga. Andyan ang ating local courts bukas, Monday to Friday. And if need be, magbubukas din yan Sabado-Linggo. Bukas po ang ating mga National Prosecution Service, yung tanggapan po ng mga piskal, ng ating mga prosecutor. Bukas, araw-araw, Monday to Friday. And if need be, Saturday and Sunday. Bakit pinapasok yung isang banyagang korte ng tinatawag ay International Criminal Court? Diyan po naglumalabas yung usapin na natapakan o tinapakan o inurakan ang soberanya nating mga Pilipino. Ano po ba ang benefits ng bansa sa remittance? Paano nakakatulong sa atin ito? Unang-una, yung pinapadala po ninyong remittance ay nagagamit po yan ng inyong mga mahal sa buhay sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At every time na ginagamit po ng inyong mga mahal sa buhay ng inyong pamilya, yung inyong mga ipinapadalang pera o yung remittance, pag may binibili po sila, pag may binabayaran po sila, automatic po yun, may buwis yun. Halimbawa, sila po ay bumili ng nagpakarga ng gasolina o ng krudo, meron pong buwis na karampatang buwis yun. Automatic po yun, bubuwisan, papasok ang buwis sa gobyerno. Yan yung value ng inyong remittance. Pag nagpunta naman sa grocery, ganun din. Pag nagbayad ng mga bills, yung electric bills, yung mga basic utilities po natin, kuryente, tubig, internet, lahat po yan. Pag kayo'y namalengke, meron din pong buwis na nakasunod lagi yan. So kada gastos po ng Pilipino, kada gastos po ng pamilya ng mga Filipino migrants at ng mga overseas Filipino workers, base doon sa pinapadala ninyo o yung remittance ninyo, meron pong buwis na napupunta agad sa gobyerno. Yun po yung halaga ng halaga ng inyong mga remittance. But kagaya nga po ng sinabi ko, decision po niyo yun
kung saan ninyo gagamitin ang inyong pera, kung paano ninyo gagastusin, kung kailan kayo magpapadala. Kung ayaw ninyo magpadala sa inyong pamilya, karapatan din po niyo. You have your own reasons at wala po pwedeng magdikta sa inyo. So yun po ang ating topic, yung remittance boycott, linagyan lamang po natin ng tamang konteksto nang sa ganoon hindi po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o name-menos po yung talino at decision-making process ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Matatalino po ang ating mga overseas Filipino workers. Magagaling po yan, kaya very in demand ang Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Yung ating mga Filipino migrants, matatalino at magagaling din po yan. Marunong po silang magdesisyon kung paano nila gagastusin at gagamitin ang kanilang pinaghirapang pribadong pera. Wala pong pwedeng magdikta sa inyo. Wala pong pwedeng sumaklaw sa desisyon yan kung paano ninyo gagamitin ang inyong pera. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marivic Chua, those are the OFW personal money. That's not government money. How, when and what they want to remit their money is their personal prerogative. They want to make a stand for what they believe in. That's also their prerogative. Pahayag naman ni Mel Vasotros, as you said, for every action there is a counteraction. That was the government who did first the action, now it's time for the Filipinos counteraction. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Joseph Palangan, should we always wait for their reaction? Is this a war? That is our right to delay our remittance. That is our hard-earned money. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.